Sa maliit na bayan ng San Lorenzo, tahimik at mapayapa ang buhay. Ngunit may isang lumang bahay sa dulo ng kalye, Sampaguita, na palaging pinag-uusapan ng mga tao. Isang malaking bahay na bato na matagal nang nakatiwangwang. Si Mang Tasyo, ang matandang nagbabantay sa baryo, laging nagkukwento na may naririnig siyang mga kakaibang ingay mula sa loob ng bahay tuwing hating gabi. Mga kaluskos, mga bulong, at kung minsan, isang matinis na hiyaw. Si Maya, isang 17 ang edad na estudyante at mahilig sa pagsusulat, ay naging interesado sa misteryong ito. Isang gabi, naglakas loob siyang pumasok sa bakuran ng lumang bahay. Habang palapit siya sa pintuan, nakarinig siya ng mga yapak sa loob. "Sino yan?" tanong niya, pero walang sumagot. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang kahong-kahoy sa gitna ng sahig. Sa loob nito ay isang lumang diary at mga litrato ng isang magandang babae, si Doña Elena, ang dating may-ari ng bahay na namatay ng biglaan 30 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ni Maya ang diary, natuklasan niya ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng bahay. Isang trahedya ng pag-ibig, panlilinlang, at isang kayamanang nawawala na patuloy na nangangalaga ng mga espiritu sa loob ng bahay. Ngayon, kailangan niyang lutasin ang misteryong ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga kaluluwa na hindi makahanap ng kapayapaan. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Maya ang tungkol sa diary ni Doña Elena. Sa mga pahina nito, nakasulat ang kwento ng isang babaeng napaibig sa isang manlalakbay na Amerikano noong panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si William ang pangalan ng lalaki, isang sundalo na nanirahan sa kanilang bayan habang nagpapagaling sa mga sugat ng digmaan. Hunyo 15, 1948, basang-basa ni Maya, na ipangako ni William na babalik siya para sa akin. Ipinakita niya sa akin ang kayamanang itinatago niya sa bahay na ito, mga alahas at gintong barya na kanyang nakuha sa mga paglalakbay. Kapag dumating ang tamang panahon, kukunin namin ito at magsisimula ng bagong buhay sa Amerika. Hindi naglaoy na laman ni Maya na si William ay biglaang nawala at si Doña Elena ay namatay sa hindi malamang kadahilanan ilang buwan lamang pagkatapos. Ang huling entry sa diary ay tila sinulat sa takot at pagmamadali. Oktubre 3, 1948. May umaaligid sa bahay. Hindi ito si William. Naririnig ko ang mga yapak sa hagdanan. Alam kong hinahanap nila ang kayamanan. Itinago ko ito sa hanggang doon lamang ang nakasulat. Biglang napahinto ang sulat. Naging obsessed si Maya sa misteryo. Kinausap niya si Aling Nena, ang pinakamatatandang residente ng San Lorenzo. Si Doña Elena, pabulong na sabi ng matanda. Ang sabi-sabi ay namatay siya dahil sa mga aswang. Pero alam kong hindi totoo yun. May nakita akong lalaking lumabas sa bahay niya noong gabing iyon, hindi si William. Isang lalaking may maitim na balabal. Kinagabihan, bumalik si Maya sa bahay. Dala-dala niya ang flashlight at ang diary ni Doña Elena. Hahanapin niya ang kayamanan upang mabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng namatay na babae. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa likuran niya. Nagulat siya nang makitang may isang batang lalaki, mga 12 ang edad, na nakatayo sa isang sulok. "Sino ka?" tanong ni Maya, nanginginig ang boses. "Ako si Ramon," sagot ng bata, "apo ni Mang Tasyo. Sinusundan kita kasi alam kong palagi kang pumupunta dito." "Delikado dito, ate. Paano mo ako nakita? Wala namang ilaw dito." Ngumiti si Ramon, "Lagi akong naglalaro dito. Kilala ko ang bawat sulok ng bahay na ito, at alam ko kung nasaan ang kayamanan." Nagulat si Maya, "Alam mo, nakita ko ang mga multo." Si Doña Elena, tuwing gabi ng bilog na buwan, naglalakad siya palabas ng kanyang silid patungo sa hardin. May hinahanap siya, ang kayamanan, si William. Hindi niya alam na patay na rin si William. Pinatay siya ng taong pumasok sa bahay noong gabing iyon, ang pinsan ni Doña Elena na naghahangad sa kayamanan. "Paano mo nalaman lahat ng ito?" "Sinabi sa akin ni Doña Elena mismo. Kausap ko siya tuwing hating gabi." Natigilan si Maya, hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang bata. Ngunit sa mga mata ni Ramon, nakita niya ang katapatan. Saan nakatago ang kayamanan? Sa hardin, sa ilalim ng puno ng Sampaguita, may isang maliit na kabaong doon. Sumunod si Maya kay Ramon patungo sa likod bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang puno ng Sampaguita. Namumukadkad ang mga bulaklak na nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin. Dito, sabi ni Ramon, itinuro ang isang bahagi ng lupa na medyo iba ang anyo. Nagsimulang maghukay si Maya. Matapos ang ilang minuto, tumunog ang kanyang pala sa isang bagay na matigas. Isang maliit na kahon ng bakal ang natagpuan nila. Nang buksan nila ito, nakita nila ang mga lumang litrato ni William at Doña Elena, ilang gintong alahas, at isang liham. "Para sa aking pinakamamahal na Elena," basang-basa ni Maya. "Kung nabasa mo ito, nangangahulugang hindi ako nakabalik. Itinago ko ang tunay na kayamanan sa lugar na hindi mahahanap ng iba, sa ating puso. Mahal kita magpakailanman, William."
biglang may malamig na hangin na humampas sa kanila. Sa gilid ng hardin, nakita ni Maya ang isang anino ng isang babae, nakatayo, nakangiti sa kanila. "Salamat," sabi ng anino at pagkatapos ay nawala ito sa dilim. Nang umaga, nagising si Maya sa kanyang kama. Akala niya ay isang panaginip lamang ang lahat. Ngunit nasa tabi niya ang liham ni William at ang isang kwintas na may maliit na litrato ni Doña Elena. Mabilis siyang pumunta sa bahay ni Namang Tasyo para hanapin si Ramon. Pero nagulat siya sa sagot ng matanda. "Ramon, wala akong apong Ramon. Nag-iisa lang ako sa buhay." Napatahimik si Maya. Sino ang batang kasama niya kagabi? Ilang linggo pagkatapos, nalaman ni Maya mula sa lumang pahayagan na may batang lalaking namatay sa bahay ni Doña Elena noong 1970. Ang pangalan niya, Ramon, anak ng dating hardinero na aksidenteng nalunod sa balon ng hardin. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Maya ang isang bagong bulaklak ng sampagita sa kanyang bintana. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may nakasulat, "Salamat sa paglutas ng misteryo." Kung nagustuhan mo ang ganitong kwento, maaari mong pindutin ang subscribe button, i-click ang notification bell at iselect ang all. Pindutin na rin ang like, share, comment dahil malaking tulong po sa amin yan. Maraming salamat po sa panonood.